pressure sa mga magulang mo. Kasi sobra. Kasi hindi mo alam eh. Tulad ko, wala. Take for granted ko lang, inutos-utusan ko, tapos bigla ka na lumabag tayo may text. Alam mo yun? Tapos nag-collapse. Hindi eh, kasi mahirap talaga. Tapos makikita mo na lang, nakahiga siya, nahihirapan. Tapos, alam mo yun, so hindi na makausap. Kaya mo talaga. Sobrang nervous ko na siya. Kasi tatay mo yun eh. Hi Dad, magandang gabi po. Saan ka galing ha? Sa school po. Anong sa school? Nakita ko sa TV ah. Ano po? Ano bang pinagagawa mo dun ha? Nasa rally ka. Delikado yung buhay mo. Hindi naman kasi Dad, kasi pinaniwalaan ko yung pinaninindigan ng org namin. May pinagagalingan yun. May pinanggagalingan, dahil sa delikado nga buhay mo. May pinaghuhugutan yung Dad. Anong pinanghuhugutan? Ayaw ka tang makita sa susunod sa TV ha, lalo na nag-rally ka. Ayan, nahuli kita. Ano? Gusto lang kitang kamustahin after 2 years of staying sa org na to. Kamusta naman yung yung pag-area, ganun? Parang dati hindi ko siya ine-expect na parang area, parang NSTP, ganyan. Pero one time, may sinamahan ako, yung may sakit talaga siya, as in, medyo may bukol na siya sa, yung dito, dahil sa gums niya, infection. Wala, tapos makikita mo sa kanila na sobrang nagpasalamat talaga sila. Yung makikita mo sa mga mata nila na parang, uy, salamat kahit di mo ko kilala. Tinulungan mo pa rin ako. So yun, sobrang masaya yung area ko, yung after, yung effect ng area. Buhay panalangin, kamusta? Yun nga, nung pumasok ako ng ATSCA, sinabi ko na yan siguro yung isa sa mga pinaka-kompletong mabibigay sa akin ng org. Kasi gusto ko magkaroon ng I want to make a habit out of prayer. So, yun talaga yung isang nag-attract sa akin sa ATSCA. And, yun, although sabi ko may times na hindi na ako nakakapunta ganyan, pero ngayon na meron akong isang member na ako na may responsibilidad bilang EB, bilang assistant sa leader, kailangan ko panindigan yung gano'n ng pagdating sa prayer dahil syempre sila rin ako sa pagpapasok. I only joined rallies and started the whole lobbying thing sa Congress this year. Pero may real advocacy siguro is in writing. Kasi I love writing about stuff. And yun, parang I write about national issues. And at the same time, hindi ko siya pinopost sa vlog kasi I also don't want to impose on people. But if kailangan ng stand or if kailangan ng reaction, I'm willing to share that talent of writing. So I think that's a crucial point of being an ATSCAN. You have to decide what your advocacy will be. Parang hindi pwedeng lahat ng ginagawa ng org, yun na yung susundin mo. Kasi after graduating from college, yung question is, how do I continue this advocacy? Mas mahalagang tanungin kung paano nga ba maging ATSCAN, kung saan nga ba ang isang ATSCAN. At sa tingin ko, ang pinaka-simpleng paraan ng pagiging ATSCAN ay yung unang-una maging bukas sa kung anong karanasan ang ibibigay sa'yo ng ATSCA, maging sa 3 pillars nito, sa area apostolate, social awareness, and ignition spirituality. Pinakamahalagang hakbang yon na maging bukas ka sa karanasan ng ATSCA. At pangalawa, hayaan mong baguhin ka ng karanasang ito. Hayaan mong pasukin ka ng mga karanasang ito at palalimin ang iyong pananampalataya
At sa tingin ko, kapag nangyari na napalalim mo yung pananampalataya at hindi yun magtatapos sa pagpapalalim sa sarili mo, kundi mas mapapalalim mo pa ito sa pagbabahagi ng iyong sarili sa kapwa mo upang gayon ay sila rin ay makadama ng kung anong pagbabago ang nangyari sa'yo. At ay yung lagi nating sinasabi na patuloy lang, na may katotohanan talaga sa mga katagang yon. At sa tingin ko, doon ay masasabi mong nagiging adscan ka. Anak, patuloy lang para sa Diyos at para sa bayan. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets a mess with people would stop to hold their heads heavy. Anak, saan ka?